Akala mo sobrang acid yung problema. Pero minsan, hindi naman sobra. Umaakyat lang talaga siya pabalik. Ilang minuto bago yon, busog na busog siya. Tapos imbes na manatiling nakaupo, humiga agad siya sa sofa. Maya-maya, may maasim na lasa sa bibig niya at parang gusto pang bumalik nung kakakain niya lang. Ang tawag dito ay acid reflux kapag bumabalik pataas sa esophagus yung laman ng tiyan. Pero hindi ibig sabihin na dahil nangyari ito minsan, meron na agad siyang malalang kondisyon. Kapag paulit-ulit, nakakaistorbo na o nagdudulot ng komplikasyon, pwedeng gastroesophageal reflux disease o GERD na. Pero eto yung tanong, kung pababa dapat yung pagkain, bakit nakakabalik pa rin yung laman ng tiyan? Sa pagitan ng esophagus at tiyan, may muscle na pwede mong isipin na parang maliit na pinto. Bubukas yun kapag lumulunok ka, tapos dapat magsara ulit kapag nakapasok na yung pagkain. Kapag humina o bumukas sa maling oras, pwedeng umakyat pabalik yung laman ng tiyan. Kaya hindi laging sobrang acid ang dahilan. Minsan, yung acid sa tiyan nakakabalik lang talaga pataas. Protektado ang loob ng tiyan laban sa acid. Pero yung esophagus, hindi ganon ang proteksyon nito. Kaya pwedeng may hapdi sa dibdib, maasim na lasa, o pakiramdam na bumabalik yung kinain mo. Pero bakit sa iba, hindi dibdib ang reklamo? Bakit paos, inuubo, o parang may nakabara sa lalamunan? Kapag umaabot sa bandang lalamunan yung reflux, pwede itong maiugnay sa laryngopharyngeal reflux o LPR. Ang LPR ay pwedeng may kasamang paos, ubo, madalas na paglinis ng lalamunan, o pakiramdam na may bara. Pero hindi lahat ng paos, ubo o bara ay LPR. Maraming ibang kondisyon ang pwedeng magmukhang ganon. Kaya bago bumili ng viral drink o kung ano-anong natural remedy, balikan muna natin yung nangyari sa kanya. Marami yung kinain niya, gabi na, tapos humiga pa siya agad. Nandun na yung unang clue. Kapag puno pa yung tiyan at nakahiga ng flat, mas madaling bumalik pataas yung laman nito. Kung madalas sa gabi, subukang tapusin ang pagkain ng mga 3 oras bago humiga o matulog. Hindi ibig sabihin na magutom ka. Iwasan lang yung bagong kain ka, tapos diretso higa agad. Sunod, obserbahan mo yung personal mong trigger. Hindi pare-pareho ang epekto ng pagkain sa bawat tao. Sa iba kape, maanghang, matataba, tsokolate, o kamatis. Pero hindi ibig sabihin na bawal agad lahat yan. Mas useful ang food diary. Isulat kung ano, gaano karami, anong oras, at kailan nagsimula yung sintomas. Baka pagkain yung trigger. Pero baka rin dami ng kinain, late night meal, o paghiga agad yung pattern. Kung gabi lumalabas, pwedeng makatulong ang pag-angat ng ulo at upper body, hindi lang isang unan sa leeg. Walang iisang natural solution na siguradong gagana sa lahat at huwag basta itigil ang gamot na nireseta. Kapag hirap lumunok, madalas ang pagsusuka, pumapayat, may dugo o maitim na dumi, o matinding chest pain, magpatingin agad. Minsan, hindi mo kailangang labanan lahat ng acid. Kailangan mo lang tulungang hindi ito umakyat, pabalik.